Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Mga ka-BBM, tila nagbabago na nga ang tono nitong si Justice Secretary Boying Rimulya kung paano niya pinapanigan ang kanyang mga kaalyado, partikular ang pagdepensa niya sa ginawang raid sa Pogo at ilang mga isyu na pumapabor sa kanya. Sabi ni Rimulya, hindi siya magpapakulong ng tao na walang ebidensya. Alam mo naman magpakulong ako ng tao na walang kasalanan at wala akong saysay na ebidensya. Hindi tayo pwede mag-invento ng ebidensya. Kailangan may ebidensya talaga. Pero sa kabila nito, kahit wala pang sapat na ebidensya, basta hindi niya kaalyado at hindi pa nagkakaroon ng investigasyon, ay agad niyang pinaparatangan ang isang tao gaya ng kanyang lantarang pagtuturo dito kay Congressman Arnie Tevez at General Bantag bilang mastermind sa mga naganap na killing kamakailan. Tevez, Adolfo Alipid Tevez. Mastermind. Samantala kung matatandaan ay masyadong gigil at mainit ang ulo nitong si Rimulya kay General Bantag matapos paratangan niya ito bilang mastermind at sinabi niya na dapat harapin ni Bantag ang kanyang kaso kahit hindi pa naman nagkakaroon ng investigasyon. Igalang nila yung batas. Agad sila ng batas eh. Tapos kanya sila magsalita. Walang drama-drama. Face it like a man. Diba? Hindi ka lalaki. If you cannot face it, then what are you? But face it. Ang dami-daming drama eh. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Dapat pa bang magtiwala ang taong bayan dito kay Kahit mga tao nalilito sa mga explanation ni SOJ Boying kasi paiba-iba yung mga statement na sinasabi niya eh. Magkaiba yung kay Bantag, kay Tevez, magkaiba naman na about sa Pogo na naman. 'Di ba? Parang nakakalito mga kaibigan. Hindi mo alam kung anong totoo ron, kung ano susundin ng mga kapulisan, kung anong rules ang dapat nilang gawin Kawawan naman yung mga ibang pulis na nadamay pagdating sa mga ganitong klaseng issue. OJ Rimulya o dapat na siyang palitan sa pwesto para sa patas at pagdinig sa mga kaso na inihahain dito sa DOJ. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nakahanda naman ang mga otoridad sa posibleng epekto ng bagyong Egay sakaling lalo pang lumakas ito sa mismong araw ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Lunes, Hulyo 24. Inaasahan kasi base sa forecast ng Department of Science and Technology na magiging super typhoon ang ikalimang bagyo ngayong taon sa araw ng Lunes habang nasa silangang bahagi ng karagatan ng Pilipinas sa extreme northern Luzon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakahanda sila sa posibilidad ng malalakas na pag-ulan sa Lunes. Mayroon din anyang sapat na cover sakaling lumakas pa ang ulan sa may South Wing at North Wing building ng Batasan Complex kung saan inaasahang papasok ang mga panauhin para sa State of the Nation Address. Isasara naman anya ang main entrance ng naturang gusali. Sa parte naman ng Philippine National Police, sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo na mayroong contingency plan sakaling bumiyahi ang Pangulo patungo sa Batasan Pambansa Complex sa pamamagitan ng land dahil sama-samang lagay ng panahon.
Pagdating naman sa seguridad ng Pangulo, nakaalalay ang Philippine National Police sa Presidential Security Group na siyang pangunahing nagbibigay ng seguridad sa Pangulo sakaling magkaroon ng diversion sa biyahe ng Chief Executive. Iniyak naman ng Philippine National Police na hindi nila papabura ng anumang grupo, taga-suporta man ng gobyerno o nagpuprotesta sa idaraos na ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa may batasang pambansa complex sa lungsod ng Quezon. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, nagbigay ang pamahalaang lungsod ng Quezon ng mga permit sa 4 na grupo para sa SONA sa Lunes at pinaalalahanan din ang mga ito na sumunod sa mga guideline alinsunod na rin sa ibinigay sa kanilang permits. Ang mga progresibong grupo na anya ay papayagan lamang na pumosisyon sa may tandang Sora malapit sa may Commonwealth, habang ang mga grupong pro-government naman ay tinalaga sa may harapan ng St. Peter Parish sa may Commonwealth. Ayon pa kay Fajardo, ang mga progresibong grupo ay papayagang magsagawa ng kanilang mga programa mula alas 8 yan ng umaga hanggang 1 ng hapon. Habang ang pro-government groups naman ay mula alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Aabot naman sa 20,000 tauhan ng Philippine National Police, kabilang na dyan ang mga personnel mula sa Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Office ang ipapakalat sa SONA. Habang nasa pagitan naman ng 2,000 at 30 na law enforcement personnel ang ide-deploy sa may Batasan Complex. Alam mo naman magpakulong ako ng tao na walang kasalanan at wala ako sa isay na ebidensya. Hindi tayo pwede mag-invento ng ebidensya. Kailangan may ebidensya talaga. Narinig niyo yan? Narinig niyo yan? Tama ba yung narinig natin mula kay Department of Justice Secretary? Teka, parang na maliktenga lang ako. Ano? Tingnan na nga natin. Ulitin natin. Ano sinabi niya? Parang hindi tama ito yung samahan niyo ako. Tingnan natin. Alam naman magpakulong ako ng tao na walang kasalanan at wala ako sa isay na ebidensya. Hindi tayo pwede mag-invento ng ebidensya. Kailangan may ebidensya talaga. Oh, tama nga yung narinig ko. And I think tama rin yung narinig nyo kasi sabay-sabay naman tayong nakarinig niyan. Ito kasi nakita natin itong pahayag niya sa ICC. Una, kudos. I think this will be the first time na I would say kudos sa'yo, Secretary Boying Rimulya, dahil tama yung ginawa mo or decision ninyo ni PBBM na hindi na i-entertain yung ICC kasi nga yes, meron tayong justice system comparing doon sa in-example mo Haiti, Sudan, some part of Afghanistan, Africa. Tama yun. Pag yun ay kinumpare mo doon sa mga bansang yun, mahirap talaga na makakuha ng justice sa kanila. Sa atin, fully functioning well. Ang tanong, fair ba? Fair ba? Ibig sabihin, kung hindi ka kampi dito, kung hindi ka kampi kay secretary, wala ka. Kasi, kasasabi niya lang, this is according to the investigation na gustong gawin ng ICC with regard to the human rights violation di umano ng panahon ni former President Duterte. So dito, ang sabi ni Secretary Boying Rimulya, alangan namang ipakulong ko sila na wala namang evidence. Alangan gagawa tayo ng evidence. Yun ang sabi niya, which is tama naman yun if we are talking about doon sa nangyari under Duterte administration. Kaya nga, yung pag-withdraw doon sa ICC, yung hindi na nating pag-entertain sa kanila, tama yun. We have our own and it is an insult sa ating sariling hudikatura justice system na papasok na lang sila na, alam mo yun, parang sino sila para umimbestiga sa ibang bansa. Pumunta sila doon sa mga bansang yon. Tama yon. Pero, ang nakakatawa lang kasi dito, bakit inside our own
country, tila baga yung justice ay depende na lang kung saan papabor. Nakita nyo, from doon sa anak niya, inside 3 months, tapos na. Pero ito, yung kay Digamo, yung kay Bantag, ilang months na. Ito kay Digamo, 4 months na hanggang ngayon, hindi pa na aayos. Pero, taliwas dun sa sinabi niya dito sa ICC, sabi niya, alang i-invento tayo ng kaso. Sinabi niya rin yun doon sa Pogo. Diba? Walang matibay na evidence. Tingnan natin, balikan natin yung mga sinauna. Ito. Teves, Andolfo Alipi Teves. O yan, nagpangalan na siya pa. Nagpangalan na siya, wala pang evidence. Basta naman. Yan ang malinaw na sinabi ni Justice Mastermind. Secretary Boying Remulla sa gitna ng mag-iisang buwan ng investigasyon sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Marami. Marami daw maraming evidence. Pero 4 months na. 4 months na wala ni isang evidence na pinakita sa atin. Kasi hindi pa namin nilalabas na we don't have to telegraph our punches. Oh. 'Di ba may binanggit siya? Video call. Nasaan na 'yon? At least we have everybody here together again. Inihalin tulad pa ni Remulla sa pelikula ang papel ni Miranda. Yun nga, kumbaga sa sine, siya yung director tsaka casting director. 'Di ba? Yung script niyang ganito. Hindi lang ito sine kasi totoo na nangyari ito. While Congressman Teves is the executive producer of everything. Ganun lang. I-gather mo yung mga media and then magsabi ka lang, magpahayag ka na lang ng kahit ano doon, then yun na yun. Without presenting substantial evidence. Paliwanag ni Remulla bilang executive producer. Ang gulo, hanggang ngayon kasi wala man lang siyang nilalatag na ebidensya na sila talaga yung may gawa or etc. Kaya parang kahit yung mga tao, parang ang hirap paniwalaan si SOJ ngayon. Si Teves raw ang nagpondo ng pagpatay kay Digamo. At yun nga po mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo muli. Ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.